mga anak, mga apo. Happy New Year sa inyong lahat. God bless us all. Hoping you are all in good health and enjoy this oncoming year of 2024. I hope Lord will bless us all and unite. Praise the Lord. Mga anak, apo, yung i-share ko lang sa inyo yung karugtong na yung sinare ko sa inyo na hiwaga ng pantaong buhay. Diba may sinabi ako sa inyo kung gusto kayo magpabautismo, kailangan malaman ninyo kung saan kayo ipasok. Na kailangan malaman ninyo na sa Ama, Anak at Espiritu kayo ipasok pag kayo ay nabautismo na. Ngayon may mga dito na 5 punto na matanggap natin kung tayo ay mabautismuhan. Sabi nga niya, pero yung ikalima, hindi ko na lang isir kasi hindi naman masyado importante. Yung 4 lang. Yung unang punto, ishare ko sa inyo ngayon na ang bautismuhan ay ang mailibing kalakip ni Kristo tungo sa loob ng kanyang kamatayan upang tayo ay makalakad ng kabaguhan ng buhay. Itong mga anak, apo, ang makatanggap natin kung tayo ay mabautismuhan na. Kung nais nating makabahagi sa 1,000 taong kaharian bilang isang mandaraig, ang unang hakbangin ay ang mailibing sa pamagitan ng bautismo. Nang sa gayon, maaari tayong lumago kaisa ni Kristo sa wangis sa kanyang kamatayan at gayon din lalago tayo maiwangis sa kanyang pagkabuhay na muli. Ito yung matanggap natin, mga anak, apo. Tapos makita natin din sa Roma 6:3-5. O hindi ba ninyo nalalamang tayong lahat ay mabautismuhan tungo sa loob ni Kristo Jesus at mabautismuhan tungo sa loob ng kanyang kamatayan. Tayo nga ay mailibing kalakip niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa loob ng kamatayan, na kung paano si Kristo ay ibangon mula sa mga patay at pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman tayo na mararapat lumakad sa kabaguhan ng buhay, sapagkat kung tayo nga lumagong kaisa niya sa wangis ng kanyang kamatayan, tayo ay magiging gayon din na wangis sa kanyang pagkabuhay na muli. Ito yan, mga anak, yun matanggap natin kung tayo ay mabautismuhan. Pero kung hindi tayo mabautismuhan, hindi pa natin ito matatanggap. Sabi niya, ang ikalawang punto, ang bautismuhan ay ang madala tungo sa organikong kaisahan ng Trisoon ng Diyos, gaya ng nakatala sa Mateo 28:9. Kaya humayo kayo, sabi niya. Humayo kayo at gawing mga disipulo ang lahat ng bansa. Bautismuhan nila tungo sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Ito ang mga bautismuhan tungo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at sa Espiritu Santo. Ito yung sinabi ko sa inyo. Sa sansinukob tangi lamang ang Trisoonong Diyos, ang namukod-tanging lalaki o pang-espiritual, tayong lahat ay mga babae. Ang bautismuhan tungo sa pangalan ng Trisoonong Diyos ay ang mahalin tulad sa isang babae na pumasok tungo sa pangalan ng isang lalaki. Diba, mga anak, apo, yung mag-asawa, diba? Kung ikakasal sila, diba, kung ano ang ari-arian ng asawa nila, maging ari-arian na din niya.
sa babae o lalaki. Ganito rin yung mabautismohan tayo. Kung anong mayroon yung ating Panginoon, yun din ang matanggap natin kung anong mayroon siya. Kaya sabi nga dito na may karapatan, sabi na, may karapatan ang babae na makabahagi, di ba? Sa katunayan, sa sandaling maikasal ang babae sa lalaki, siya ay pumasok tungo sa pangalan ng lalaki. Ang gagawin lamang niya ay ang idugtong ang titulong Mrs. Diba? Ganon yun sa mga ikakasal. Bago ang pangalan ng lalaki at yaon na siya. So, ang ikatlo namang punto. Ang mabautisman ang maibihis si Kristo. Makita natin sa Galacia 3:27. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan tungo sa loob ni Kristo ay ibinihi si Kristo. Ba mga anak ako? Ang bautismo ay ang ibihis si Kristo upang maging iyong kasuotan, kaya't sinanhi kang makapasok tungo sa loob ni Kristo. Samantalang ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay nagsasanhi sa Panginoon na makapasok tungo sa loob mo upang maging iyong buhay at panustos ng buhay. Kaya sabi nga dito, palibhasa kay Kristo ay nabautismuhan ay nagsanhi na yung pumasok tungo sa loob ni Kristo. Siya ang yung pumasok tungo sa loob ni Kristo. Siya ang maging iyong proteksyon. Diba? Pag nandiyan na yung Panginoon sa loob natin, sa ating espiritu, siya na yung nagprotect sa loob natin. Sa buong katawan natin, siya na yung protection natin. Kaya sabi niya, ang pagbihis kay Kristo ay katumbas din ng pagsuot ng uniforme. Diba yung mga ng otoridad, mga anak apo, pag may uniform sila, diba? Talagang parang tayo sa kanila. Saludo tayo sa kanila dahil may mga kasuotan sila na pangbatas. Kaya mga opisyal, kaya ito rin tayo ganon. Isuot ang uniforme gaya ng isang opisyal na may otoridad. So tayo rin, kung maisuot na natin yung maibihis natin si Kristo, bali tayo rin ay may otoridad na magpahayag ng Ebanghelyo at bautismo rin sa iba. Makapayag na tayo ng Ebanghelyo at saka pwede na rin tayo magbautismo sa kanila. Kaya gagawin ng mga kapatid na babae ito sa pamagitan ng mga kapatid na lalaki rin. Kaya ang ikaapat, sabi niya, sa punto ng bautismohan ay ang mailipat mula sa kaharian ni Satanas tungo sa kaharian ng Diyos. Kaya mabasa rin natin ito siya sa Juan 3:5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak ng tubig at espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Now, ito mga anak, yung paalala ng Panginoon, na kung hindi tayo maipanganak muli sa ating amang Diyos, so hindi tayo makapasok sa kanyang kaharian. Kaya sabi niya, kailangan mabautismuhan dahil kung hindi maipanganak sa tubig at espiritu ang isang tao, siya ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. So sabi na nga niya, ang maipanganak sa tubig ay ang tapusin ang lumang tao at ang ipanganak ng espiritu ay maisilang ang bagong tao. Ito yun mga anak ako. Yung ilima hindi ko na lang kasi di naman masyado importante sa baptism. Kung pa nga may mga paliwanag na lang na konti. Kaya ito yung punto na matanggap natin kung tayo ay mabautismohan mga anak po.
Pero pag hindi tayo mabautismuhan, hindi natin ito matanggap na salita niya. Kaya mayroon ako i-ano sa inyo mga anak ako. Bigyan ko kayo ng awit sa parang to sa bautismo. Kantahin ko lang isang istansa lang ito. Walay Tagalog, English lang. Basahin ko muna bago ko awitin ha. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. And in that day shall ye say, Praise the Lord. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. And that day shall ye say, Praise the Lord. Call his name, declare his doing among the people. Make mention that his name is exalted. Cry out and shout, the inhabitants of Zion, for great and the Holy One of Israel and the midst of thee. Ganito yung tono yan ito mga anak ko. Therefore with joy shall read the water out of the wells of salvation, and in that day shall we say, Praise the Lord. Therefore with joy shall read the water out of the wells of salvation, and in that day shall we say, Praise the Lord. Call upon his name, declare his doing among the people. Make mention that his name is exalted. Cry out and shout, down inhabitants of Zion, for the dead as the Holy One of Israel and the needs of thee. Ito yan sa baptism na pasalamat tayo sa ating Panginoon kung tayo ay mabautismuhan. Kaya salamat mga anak apo. Happy New Year na lang sa inyo. Tapos na ang Pasko nyo. So ngayon, ang kailangan na lang natin, modulog tayo lagi sa ating Panginoon upang kahabagan at kaawaan tayo na ang ating pagpasok ng 2024 ay makapayapaan ang ating mata mo at pahabagan at kaawaan tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ito yung aking apo na magpasalamat din sa inyo. Hello po everyone. Thank you po again po sa pag-support niyo sa amin at sa walang sawang suporta po at sa always po pag-visit po sa channel po ni Lola or ni Nanay Conching po at sa Amen. walang sawa sa papanood po ng mga videos po niya. Kaya, so again po guys, Happy New Year po and stay safe po kayo dyan lahat. Goodbye po! Amen.